At bago ang lahat, ibibigay ko munang ang assignment. Ngayong gabi ako po ang iyong host at ang opening prayer. Ang magbabasa ng verses 1 to um, verses 1 to 15 ay 20 ay si Sister Josie. 20 21 to 35 si Sister Flor at siya na rin ang closing prayer. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, amang banal na nasa langit. Salamat po Panginoon sa gabing ito na kami ay muli nagtitipon-tipon upang magbasa ng iyong banal na salita. Salamat po sa pag-iingat nyo sa amin sa mga maghapon naming gawain, pag-iingat nyo sa aming mga miyembro ng aming mga pamilya. Salamat din po Panginoon sa kalakasan na patuloy niyong ibinibigay sa bawat isa. At ikaw po Panginoon ang mapuri sa lahat ng pagkakataon, anuman ang aming gawain. Ikaw po Panginoon ang siyang magkaroon ng kapurihan. Dalangin ko po Panginoon ang gabing ito nawa ang aming mababasa ay maging aming sandigan, gabay sa aming Christian life. Dalangin ko rin po Panginoon ang mga nanonood, nakikinig sa pagbabasa ng salitang ito, maging pagpapala itong mga salita mo Panginoon sa aming buhay bilang isang Kristiyano. Salamat Ama sa mayaman mong biyaya na minsan ay hindi kami karapat dapat, ngunit ibinigay mo ito sa amin. Salamat sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo sa amin. Sa kabila ng mga pagkukulang namin ay patuloy mo kaming iniingatan at na magpatuloy anuman ang sitwasyon na meron kami. Salamat Panginoon sa iyong mayamang biyaya. Ito po ay aming sinasamo at dinadalangin at ibinabalik ang lahat ng kapurihan sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi ko narinig kanina. Ikaw, 1 to 20. 1 to 20. Sige po. Patuloy tayo sa pagbabasa ng chapter 3 ng Marcos. Muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao. Alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Niunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabuatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming tao buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Edomia,
sa ibayo ng Hordan at sa palibot ng Tiro at Sidon. Nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus, nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan na masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipagsabi kung sino siya. Pagkatapos ay umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya, suguing mangaral, at bigyan ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niya ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alpeo at Tadeo. Si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Verse 20, pag-uwi ni Jesus muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Amen. Verse 21, nang mabalitaan iyon ng mga kamag-anak, pumunta sila roon upang kumain siya dahil maraming nagsasabi na siya'y nasisiraan ng bait. Sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, sinasabihan siya ni Beelzebul na kapagpapalaya siya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Dahil dito pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Sabi niya, paanong mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili kapag naglaban-laban ang mga mamamayan ng isang kaharian, mawawasak ang kahariang iyon. Kapag naglaban-laban ang mga kaanib ng isang sambahayan, magkakawatak-watak ang sambahayan iyon. Gayun din naman kapag kinalaban ni Satanas ang kanyang sarili at nagkabahagi ang kanyang mga kampo, hindi siya magtatagal at iyon na ang kanyang magiging bukas. Hindi maaaring pasukin at pagnangkawan ang bahay ng isang taong malakas, malibang kapusin muna siya kapag siya'y nakagapos na, saka pa lamang magpapagnanakawan ang kanyang bahay. Tandaan ninyo ito, maaaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan, ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran sapagkat siya ay nagkasala ng walang hanggang kasalanan. Sinabi ito ni Jesus sapagkat sinasabi ng mga tao na siya ay sinasabihan ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, tumayo sila sa labas ng bahay at ipinatawag siya. Nang oras na iyon ay maraming tao sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, nasa labas at naghihintay ang inyong ina at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae. Sino ang aking ina at mga kapatid? Tanong naman Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ang aking mga kapatid ang aking ina. Amen. Ang Diyos ang siyang magpala sa kanyang mga salita na ibasa. Sige po tayo po manalangin. Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, kay banal, tapat, at totoo sa aming buhay dahil ikaw nga po, Diyos, ang siyang kinikilala namin. Buhay na Diyos na kailanman ay di nagbago noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw, O Diyos, ang Diyos ni Abraham,
ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Nararapat lamang aming Diyos na maibalik lagi sa iyo aming pagsamba, Panginoon Ama. Maibalik, Panginoon, ang aming pasasalamat sa araw-araw ng aming buhay, Lord God, sa bawat ginagawa mo at sa bawat gagawin mo pa. Tunay nga po, Panginoon, ikaw, Diyos, siyang sa amin ay nagbigay ng buhay, nagbigay ng kalakasan, patuloy na sa amin ay nag-iingat. Maraming salamat, aming Diyos, Lord God, maging sa kaligtasan, Panginoon, Ama, tunay, Panginoon, hindi namin kayang sukatin, Father God, ang pag-ibig mo, O Diyos, kung gaano ito kalalim, kung gaano ito kalawak, Father God, O Diyos, walang hanggan ang pag-ibig mo sa sangkatauhan, Lord God, kaya salamat, Panginoon, sa iyong habag at biyaya sa amin. Pagamat di kami karapat-dapat, kami pagdapatin mo, O aming Diyos. Lord God, ang buhay na meron kami, Lord God, na iyong tinawag, iyong pinili, Panginoon, O Diyos, maialay lagi ito, Father God, maging kagamit-gamit, Panginoon, Ama, makasangkapan, Panginoon, para sa iyong kapurihan, Aba, Father, Lord God, ang ipahayag, Panginoon, ang iyong mga salita, Lord God, sa lahat, Lord God, na siyang hindi pa nakakakilala kayo. Lord God, tulungan kami, Panginoon, Ama, ng ilaw, Lord God, na nagmula sa iyo, patuloy na magliwanag, Panginoon, Ama, saan mang sulok ng mundo, Aba, Father, Lord God, patuloy na maipahayag, Panginoon, ang mabuting balita, Aba, Father, Lord God, ang mensahe ng kaligtasan para sa lahat ng tao. Kaya your way, Panginoon, Ama, sa buhay ng bawat isa. Lukupin mo, Panginoon, ang bawat puso, Lord God. Laging maging bukas, Father God, mapakinggan, Panginoon, ang iyong mga salita, Lord God, manampalataya, Aba, Father, Lord God, tanggapin ka, O Diyos, bilang Diyos na siyang tagapagligtas, Father God, ang dakilang manunubos, Panginoon, Ama, O Diyos, tulungan kami, Panginoon, ang mamuhay, Aba, Father, Lord God, ng may kabanalan, ng may katuwiran, Panginoon, at matumbok, masunod ang kalooban mo sa aming mga buhay. Maraming salamat na muli, Panginoon, sa gabing ito, maging sa iyong mga salita na siyang naibasa, Aba, Father, Lord God, let it be by faith, Panginoon, ang mabawat mga salita mo, Lord God, maihasig sa matabang lupa, Panginoon, Ama, sa kapanahunan, Aba, Father, Lord God, ito nga po, Diyos, ay bunga, Lord God, in Jesus' name. Salamat, Panginoon, patuloy at taglayin ng bawat isa ang kalakasan na nagmumula sa iyo, tibay ng pananampalataya, Father God. Tukunin, kataguin ang lahat ng aming pangangailangan. Pagkalingin, Lord God, ang bawat isa sa anumang sakit, karamdaman na meron kami, Lord God, physically, spiritually, mentally, and emotionally, Lord God. O Diyos, ang manigawad, ang kagalingan, Panginoon, ulo hanggang talampakan, Jesus' name. Salamat, Panginoon, Ama, dahil nararanasan po namin ang iyong mga kamangha-manghang gawa. Inaranas mo, O Diyos, ang iyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa amin at sa bawat pagtugon, Panginoon, Ama, sa aming dalangin. Salamat, Aba, Father, na ibalik lagi, Panginoon, Ama, katapat at pagsamba. Pasasalamat, Father God, ay lagi sa iyo, Panginoon, Ama, papabatid, Lord God, anuman, O Diyos, yung circumstances na meron kami, Lord God, anumang sitwasyon, kalagayan, Lord God, sa anumang panahon at pagkakataon, ikaw pa rin ay Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Kay puti mo nga, Panginoon, sa amin. May salamat sa iyong katapatan. Salamat, Father God. We thank you, Lord, and we honor you. We bless your name. In Christ Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Maraming salamat po muli sa pag-join sa amin ngayong gabi at inaanyayahan namin kayo sa araw ng bukas sa Marcos chapter 4. Good night and God bless po.